Madami siyang binigay sa akin, kahit 10 items, binigyan niya ako. Hindi lang naman yung ate ko yung minahal niya. Hi mga Marikoy! May nagre-request na i-reveal ko daw yung binigay sa akin na bag ni Mr. Chong. Actually, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, madami po siyang binibigay sa akin at hindi lang bag. Noong dalaga pa ako, nung wala pa si Daddy Tano at Jace sa buhay ko. Hindi lang po si Mother Dragon yung in-spoil niya, pati din po ako. At bawat bigay niya na gamit sa akin, meron pong kwento. Kaya madami akong gamit ngayon na kulay orange dahil yan kay Mr. Chong. Inumpisahan niya nung nag-Boracay kami kasama si Mama. Buhay pa si Mama noon. Tapos may binili akong bag para lang siyang tote bag. Tapos dahil nag-aaral ako sa school, madami akong books. Araw-araw yun yung ginagamit ko. Ganun kasi ako, kapag meron akong bagong bag, gagamitin ko siya hanggat hindi siya maluma. Tapos kahit luma na siya, dahil gusto ko siya, ginagamit ko pa rin. So, napansin ni Mr. Chong yung gamit kong bag. And then, bago ako mag-graduate, 4th year college ako noon, binilhan niya ako ng bag na napakalaki. Isang beses ko lang yata siya nagamit kasi konti na lang yung books ko noon, tapos malaki siya, Tory Burch nga, ito yung bag. So, kulay orange ulit. Akala niya, paborito kong kulay ay orange. So, napakalaki ng bag, kasya kahit 10 libro. Actually, nagamit ko siya kapag may mga outing, ganon. Pero sa school, hindi masyado, kasi kapag ginagamit ko to, para ako naglalayas. Pero, ayan, gamit na gamit po siya kapag nag-outing kami, gumagala, kailangan ko ng madaming gamit. So, galing po ito kay Mr. Chung. Binigay niya po sa akin ito para daw hindi ako mahirapan sa mga libro na dala ko. Pero, di ba, pag gamit ko siya para ako naglalayas. Kasi ang laki-laki niya. Imagine, ang payat-payat ko lang noon. Tapos, ito yung bag ko. Pero, sobrang na-appreciate ko yung thought na naisip niya ako kasi nakikita niya yung bag ko na luma na nagamit ko na kulay orange na parang tote bag lang. Nasa 150 pesos ko lang binili sa Boracay. So, ito yung unang binigay niya sa akin na bag. Ayan. Ang ganda, diba? At nakatago po yung mga yan kasi may sentimental value para sa akin kaya tinatago ko. Hindi po ako nagko-collect. Nakatago po sila na luma na. Kasi dalawang binigay niya sa akin. Dahil siguro napapansin niya, hindi ko ginagamit yung Tory Burch sa school. So, naghanap siya ng alternative na gagamitin ko talaga. Sabi ko kasi sa kanya noon, malaki yung Tory Burch. Kaya ginagamit ko na lang every time na lumalayas ako. Totoong lumalayas. So, binilhan niya ulit ako. Siguro months before ako mag-graduate, binilhan niya ako ng bag. At hindi ko alam na mahal to. So, ito yung bag, mga Marikoy. Kasi diba, tignan niyo naman yung bag. Napaka-simple niya lang. Tapos, ayan yung strap niya. Ganyan lang yung strap niya. Sobrang simple lang ng bag. Actually, ang ganda niyang gamitin sa school. Kasya yung isa or dalawang books ko dito. Kaya ang nangyari, mga Marikoy, araw-araw, ginagamit ko siya sa school. Meron mga tinta ng ballpen yan. Ayan. As in, everyday, ginagamit ko siya sa school. Nagustuhan ko siya. At saka kahit wala siyang zipper, nalalak siya kapag ginanyan mo. And then, nung nagtatrabaho na ako sa Manila, kasama yung mga artista, na-realize ko na mahal itong bag na to. Nung nakasama ko si Solen sa isang flight, kasama ko siya sa upuan, sa Hong Kong, sa aeroplano. Bigla sabi niya sa akin, parang sabi niya, wow, you're wearing a Hermes bag. Sabi niya gano'n. Tapos, doon ako nakapatingin, ano ba yung Hermes? Girl, wala naman akong alam sa Hermes. Pagkatapos maluma-luma ng bag ko na to, doon ko nalaman na napakamahal pala nito. At inanap ko yung name niya. Then may certificate siya. Ayan, dyan nakalagay na Hermes bag pala itong binigay sa akin ni Mr. Chung. Pagkatapos maluma, lahat-lahat, ayan o. Ayan yung marka ng pagiging estudyante ko, yung mga upuan na kahoy, nagmarka na dyan. Doon ko na-realize na ang mahal pala ng bag ko. Araw-araw ginagamit ko sa school. Tapos pupunta ako sa tindahan na parang bangkenta lang. Nagtitinda ako. Ito yung gamit ko, girl. And then pagkatapos ko magtinda, diretso sa school, ito pa rin yung gamit ko. So, kalat-kalat lang siya sa upuan. Siyempre, may mga times na lalabas tayo ng classroom. Iniiwan ko lang to dun sa upuan. Hermes pala siya, mga Marikoy. At wala talaga akong idea that time. Hindi pa siya natatapos sa orange na yan, mga Marikoy. Sinundan pa niya, no? Binigyan niya ako ng ayan. Nag-aaral pa rin ako niyan. Hindi pa ako nag-graduate. Binigay niya po itong golden goose na sapatos na may pagka-orange ulit.
Tapos, nakakatuwa kasi binigay ng ate ko sa akin to. Sabi niya, pinapabigay daw ni Mr. Chung. Sabi ko sa kanya, sige, sabi ko, bukas ng umaga, lalabahan ko. Girl, Maricoy, hindi ako aware na itong dumi-dumi niya pa. Yes, anak, go down ka. Mami is, itong mga dumi-dumi niya pa lang yan. Normal pala yan. Yun pala yung design niya. So, muntik ko na siyang nalaban, na brush, na kahit anong gawin ko sigurong pag-brush dito, hindi ko siya malilinis. Kasi ganyan na talaga yung design niya. So, di ba? Ang bongga ko. College student, naka-Hermes, and then naka-Golden Goose. Pero hindi ako aware na pricey pala tong mga to. Akala ko mumurahin lang, ganun. So, pasensya na ako doon. Wala talaga akong idea. Ngayon lang ako nagkaroon ng idea. Nag-graduate naman ako. What? What do you want? Mommy is talking in the camera. Sitting. You're sitting here. That's not good. That's dangerous, diba? Oh, you say hi. Hi. Hi, mga Maricoy. You say hi, Mama. Mommy. Wow. Oh, good day, Mommy Don't working. sit. It's okay. Oh, it's okay. Graduate na ako, mga Maricoy. Bongga na naman yung binigay niya sa akin. Actually, dalawa to. Binilhan niya yung ate ko. Tapos, binilhan niya din ako. Para kaming kambal ng ate ko. Kapag meron para sa ate ko, meron din para sa akin. At ito, yung Chloe bag. Sabi ng ate ko, mahal daw to. Sabi niya, aware na ako na mahal ito. Kasi nga, nakita niyo yung mga nangyari sa bag ko. Pero, araw-araw, ito pa rin yung ginagamit kong bag. Kasi nga, ganun ako. Siguro nasanay na ako sa ganun kapag may bago akong bag, gustong-gusto ko siya. Araw-araw, gagamitin ko siya hanggat hindi siya maluma. Kaya yan, nasira na yung zipper niya. Tapos, nagkaganyan na. Doon ko pa lang siya tinigilan na hindi na gamitin. Ayan, meron pa nga certificate dito din. Oh, Chloe. O, diba? Napakabongga ni Mr. Chung. Bukod pa dyan, siguro kahit 5 wallets na bigyan niya ako. Dior na wallet, orange na naman. Nakatabi sila, hindi ko na alam kung saan ko kakalkalin, kaya hindi ko na mapakita sa inyo. So, madami siyang binigay sa akin, kahit 10 items, binigyan niya ako. Kaso nung dumating si Daddy Tano, biglang nawala. Joke lang. So, siguro, syempre, may asawa na ako. Tsaka nung dalaga pa kasi ako. Parang panganay na anak nila ako. Kung wala pa nga si Jessic, ako yung kasama nila. Manonood sila ng sine, magde-date sila, nasa gitna ako. Sipin nyo yun. Kadalaga kong tao, nasa gitna nila akong dalawa. So, nagta-third wheel ako sa kanila. Kaya si Mr. Chung, sobrang mahal din namin siya, malapit siya sa amin kasi hindi lang naman yung ate ko yung minahal niya, kaming lahat, buong pamilya, lalo na ako, inispoil niya talaga ako noon. Tapos every time meron pa ako naalala na sobrang na-appreciate ko sa kanya kasi kapag nagmamanila yung mga yan, sinasama nila ako. Then napansin niya sa Fortune Restaurant, parang Chinese restaurant, napansin niya na gustong-gusto ko yung mga dumplings. Lagi yun yung kinakain ko. So, every time na pupunta kasama nila ako, tapos pupunta kami sa isang restaurant, automatic, pag-order niya na ako ng dumplings, ilalagay niya na sa harapan ko para sa akin na kagad. So, ganun si Mr. Chung. At sobrang pay attention siya sa mga maliliit na bagay na kapag alam niyang gusto mo to, ganito, natatandaan niya. As in. Tok, 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 tok.